Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlogs. For this video, bubulong-bulong na naman tayo dito. Kasi sinasaway na ako ng alaga ko na kagabi. Di ba galing ako day off. Gising pa yung alaga ko. May tinawagan ko lang yung kapatid ko. Then, kinatok ako. Wag daw ako maingay. Ginanon ako. So, for this video, ay sasagutin ko lang yung comment ni Day Christy. Sabi niya, kabayan, ilang buwan ka ba bago nakaalis papunta dito sa Hong Kong? So, ayan. Ang isi-share ko sa inyo ay based sa experience ko kasi hindi pare-parehas, Day. December 16, 2020, and on that day, tapos ko yung interview ng broker, interview ng amo, at BTR. So, after that, pinapirma na ng yung color blue na blank paper. Kasi may subscriber din tayo. Yun nga, ang kulay blue na blank paper die is kaya blanco yun kasi ipapadala pa yun dito sa Hong Kong. Para din makapirma ang amo mo din ma-process dito para magkaroon ka ng visa. Yun. Kaya blanco po yun din. Pag magka-visa ka na, ipapadala din yun sa Pinas ulit. So, December 16 ako na-hired. Then, dahil mag-holiday, dahil Christmas, ang 25, pinabalik ako ng December 28 for medical. Then, after that, kaya naman iba-iba dahil kasi depende yan sa agency kung anong schedule ang makuha nila. Depende yan sa, pwede din mauna ang TESDA, mauna ang OWA. Depende yan sa schedule na makukuha ng agency mo. So, sa akin, pinabalik ako ng December 28 for medical. Then, nakuha yung result. Okay naman. Then, ang next nun is TESDA. Kasi ang TESDA namin ay online. Kung hindi ako nagkakamali, nanonood kami ng mga videos about sa paglilinis. May mga topic siya. Nag-a-attendance kami everyday, around 21. Kung hindi ako nagkakamali, I'm not sure. Correct me if I'm wrong sa mga baguhan. Papunta dito, nakalimutan ko na din eh. So, nag-a-attendance kami noon. Then yung last, namin day, 3 days yun, actual ang 3 days namin. Yung unang ginawa namin sa unang araw na aktual ay tinuruan kami. Tinuruan yung mga gagawin. May nagtuturo talaga sa amin. Nung pangalawa, titingnan ka na lang kung natandaan mo ba yung mga pinanood mo at tinuro nung first day ng aktual. Then sa last, yun na yung sa final. So, habang titesda ako online TESDA, nag-PIDOS na ako. Online lang din yung PIDOS. Yung PIDOS is, oras lang siya. Then, January 25 ba yun? January 25, 2021, ako nag-final TESDA. Then, pagkatapos noon ay mga February 13, 11, 12, ganun. Kasi dapat ang OWA ko ay 3 days. So, nagkataon siya na Chinese New Year day. So, naging 2 lang ang aking OWA. Imbis na 3 days, ginawang 2 days na lang kasi Chinese New Year nga. Then, around February yun ang OWA ko. Pero, sabi ko nga sa inyo, depende yun sa agency na makuha nyo. Sa pagkakasunod-sunod. Kasi yung kasabayan ko sa TESDA, nauna na sila mag-OWA bago sila nag-training. Nauna sila mag-OWA. Depende nga yun sa agency. Then, ano naman yung mga gagawin sa OWA day? Ayan, bigyan ko na kayo ng konting tips. Marami na rin akong video dyan, yung mga notes ko na i-share ko na din dyan kung bago ka lang sa channel ko. So, scroll ka lang dyan. Marami kang makukuhang idea kung baguhan ka, kung first timer ka, kung nagbabalak ka mag-apply dito sa Hong Kong, scroll ka lang dyan, ha? Then, ilang months na yon.
December, January, February. So 3 months na akong nag-antay nun. Then sakto day, noong January 25 kasi, saktong pagkatapos ng training ko ay sakto din na tinawagan ako para makabalik sa trabaho ko kasi on that time na nag-a-apply ako ay nakalib ako, bagong panganak ako. So dahil COVID, pinipili pa yung mga tinatawagan para makabalik kasi limited lang din yung tao sa factory. So saktong pagkatapos ko ng training sa TESDA, nagkaroon ako ng work. So from January to April, may trabaho ako, kaya kahit walang trabaho yung asawa ko that time, may kinakain pa rin kami. Then pagkatapos ng OWA, parang naano na nga ako nun kumbaga, kailan kaya, ay, alam mo yun, excited ka. Then hindi ako nangungulit kasi sa agency, kasi alam nyo, i-enjoy nyo muna ang time nyo dyan habang on process kayo, magbanding kayo, gumawa kayo ng moment ng mga anak nyo kasi 2 years kumbaga kasi pag nakapag-abroad ka maa-addict ka, hanapin ang katawan mo or hanapin mo yung income mo kasi pag sa Pinas ka mabilis maubos yung pera. Kaya marami akong subscriber na nag-PPM na bakit ang tagal, i-enjoy nyo muna yung kasama yung mga pamilya nyo. Yan, wag kayo magmadali. Then pagkatapos nun, February na yung nagka-uwa ako February. So ang inaantay ko na lang yung visa. Yan yung visa. Then, ayun na nga, April first week ng April, ayun, pinamedical na ako. So, yung iba nakasabayan ko dahil sa sa OWA, sa TESDA, gumawa kami ng GC, diba? Nauna na sila nag-remedical. 1 week nang lumipas, pero wala pa silang flight. So ako, pagka chinat nila ako na, kasi sa factory, hindi pwede magdala ng phone. So yung asawa ko yung nakabasa. Uy, may ka na. Pinare-remedical ka na. Patay, sabi ko. Alam mo yung excited ka, na kinakabahan, yung ganong feeling ba na nalulungkot, pero excited ka talaga, yung hindi ka pa din makapaniwala. Yun yung naramdaman ko. Totoo na talaga, malapit na, sabi kong ganyan. Isip-isip ko talaga, sabi ko ba yan? Andun yung lungkot, na excitement, yung ganon. Then, pagka-remedical ko nga, pagka-uwi ko lang, sakto lang pagkahiga-higa ko, may nag-chat na. May flight na ako, 1 linggo lang pagitan. Sabi ko, nagtalon-talon ako. Totoo na talaga. Sabi kong ganyan. Then, nung nag-orient kami, nung inano kami, diba, i-explain sa inyo yung mga dapat nyong gawin sa pag-flight nyo. Then, ang mga kasamahan ko sa GC, mga ka-GC ko, tanungin mo nga, bakit ang tagal sa amin? Nauna pa kami sa'yo, nauna ka pa. Sabi ganyan. So, depende talaga, nagtanong nga ako doon, bakit ma'am, bakit ganon? Yung mga kasabayan ko, nauna pa silang mag-remedical, ba't nauna daw ako? Sabi niya, na high blood pa sa akin. Sabi niya, kung alam nyo, kung gusto nyo nang umalis, mas gusto namin. Ang mga tao namin, binabayaran namin pabalik-balik doon sa kung titingnan kung lumabas na ba yung OAC nyo. Kasi that time, di ba, panahon ni COVID. So, limited lang din yung taong pinapapasok. Sumabagal. So, ewan ko ba, bakit naswertihan yung akin? Bakit nauna ako? then, ayun na nga. In 3 days doon, nag-antay kami kasi bawal kami lumabas-labas. Nagrenta kami doon sa agency. Pwede doon sa agency. That time kasi, puno na. So, doon kami sa bed space sa labas. Nag-rent din pang last day ata namin, lumipat kami sa agency kasi may space na. So, unang araw, pangalawang araw, unang araw, inorient kami, diba? In-explain sa amin yung mga gagawin, yung mga hindi dapat gawin, yung mga dadalhin, kung ano mga dapat
hindi dalhin. Then sa pangalawang araw ay tinest kami, swinab kami. Then kinabukasan pa yung kinahapunan or pa yung result. So kinabukasan na yung flight namin. Ayan. So iba-iba day ang process. Mayroon naman akong mga subscriber na 3 months, 2 months, meron din ganun. Yung isa kong subscriber bago lang, kailan lang siya nagsabi na, "Day, nag-back out yung aking amo. Ano kaya rason?" Ganun, nagtanong siya sa akin. So sinabi ko sa kanya, "Huwag ka mawala ng pag-asa. May dalawa yan sila na nag-back out yung amo. Pero ngayon, swerte. Si Inday Ems, yung nakasama ko na din dyan sa vlog. Swerte pa niya, 3 months lang siya, day. Tinaasan agad siya ng sahod, 5,000 agad. O, diba? Nag-back out yung una niyang amo. Then, itong pangalawa, nakakarating lang din niya sa Hong Kong. Nag-chat sa akin sa FB page ko. Dahil na vlog din. Sabi niya, "Day, ano ba rason bakit nagba-back out yung amo?" So, sabi ko, baka ganito, may nahanap silang baka nagmamadali sila, yung mga ganyang rason. So sabi ko, wag ka mawala ng pag-asa kasi may nilaan si Lord para sa'yo. So kinagabihan lang, nag-chat siya na ang broker niya mismo ang kukuha sa kanya. So in 2 months lang, nandito na siya. So sabi niya, mabait naman sila, day. Then pinadi off siya agad. O diba, pinadi off siya agad. Then pwede niya kainin yung kung ano laman ng ref, pwede siyang kumuha, pwede siyang kumain. O, naswertihan, sabi ko nga sa inyo. Huwag mawala ng pag-asa, pwedeng pinagtagpo lang kayo pero hindi tinadhana. May best na plan si God sa inyo. So, ayan lamang for this video, guys. Don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.